Madayaw Davao, among itanyag kaninyo ang programang saktong kapares sa inyong pamahaw. Serbisyo ug balita, siguradong busog ka. Matag buntag, Davaoenyo ang bida. Kasalo sa inyong pamahaw, kasalo sa balita ug impormasyon. Madayaw Davao. Balud sa kabag-uhan, miagay ay sa dakbayan. Padulong sa kauswagan, alang sa tanan. Magpadayon sa taob, magpadayon sa hunas. Sa balud sa panaghiusa, walay sulog na makabanlas. Midagay-day sa kahayag, ang balud sa mga gasa. Dawaton ta og isabwag sa matag usa. Madayaw, madayaw, madayaw Davao. Madayaw, madayaw, madayaw Davao. Madayaw, madayaw, madayaw Davao. Madayaw, madayaw Davao. Kagutom katalagman kalisod batukan. Amo mahon edukasyon kalinaw kinaiyahan. Negosyo turismo, Trabaho magmalahot tayo. ekonomiya agrikultura. Infrastruktura palang buon. Sa kauswagan walay Davaoenyo nga mabiyaan. Magkahiusa ta alang sa progresibong dakbayan. Madayaw, madayaw, madayaw Davao. Madayaw, madayaw Davao. Madayaw Davao. Madayaw mayong buntag Davaoenyos. Mayo 1 na Happy Labor Day ka natong tanan. Karon ang adlaw sa pagselebrar sa kadasig sa matag Davaoenyo nga naningkamot para sa atong dakbayan. Sama na lang sa atong mga bidang trabahante sa atong mga balita ug impormasyon karong buntaga. Apan una sa tanan, ubananta sa atong Diwa ng Davao 2026, Joanna Ubas. Madayaw ug mayong adlaw. Jo, kumusta? Madayaw og maayong buntag sabhan, maayong buntag sab sa atong mga tigpaminaw sa atong live via Facebook. Tutok lang kanunay sa atong live karong buntaga aron masayod kamo sa mga kalihukan sa atong lokal nga panggamhanan. Wow! So welcome to Madayaw Davao, Jo, no? So murag isa na kabulan since nakoronahan ka isip Diwa ng Davao 2026. So kumusta na ba, Jo? Kumusta ang rain? Kumusta nag-sink in na ba? Grabe lang jud kapaspashan no since sa coronation murag gahapon lang nagarampa-rampa pa ko and karon na nako dere. So grabe lang jud ko ka grateful sa experience and of course happy ko na daghan og opportunities pa ang mas niabot. Okay. So of course, makauban ka na mo in the coming episodes. Makauban po nato ang uban pang mga queens sa Mutya ng Davao 2026 court. So magtutok na ta, Davaoenyos, no? Kay makakita itong mga guwapa ka daw buntag. So ubay-ubay atong tukion karong buntaga. Busa, di na nato padugayon pa para sa Ronda Balita. Libuan ang nakadawat og cash relief assistance sa unang adlaw sa payout alang sa mga PUJ drivers sa Dakbayan. Atong sayron ang dugang detalye sa report ni Potpot Maranyon.
Anaa sa 1,000 ka mga PUJ drivers ang nakadawat sa unang adlaw sa paghatag og cash relief assistance gikan sa Department of Social Welfare and Development Office dinhi sa Dakbayan sa Davao. Gipahigayon sa Agdao Public Market ang pag-apod-apod niini. Matag usa kanila nakadawat og 5,000 pesos, din kini nila subling gipasalamatan. Matud pa nila nga dako sumala pa kining tabang alang kanila, ilabi pa sa pang-adlaw-adlaw nilang panginahanglanon. Dako na kanin tabang, ma'am. Kaya makatingob na may palitan niya sa among kinahanglanon, bugas, ana. Dako kayo magpapasalamat, ma'am. Dako kayo may pasalamat na kaya makatabang kini sa mga kuan panggasto sa balay. Na makahatag po ta sa itong mga apo pangmalit og gatas. Ang maong ayuda tabang alang sa mga PUJ drivers sa pagtaas sa presyo sa gasolina ug uban pang produkto sa petrolyo. Nanguna sa pag-apod-apod niini si DSWD 11 Regional Director Roelo Aradanas, kauban si LTFRB 11 Regional Director Nonito Llanos III, kauban sab ang ubang ahensya sa lokal nga panggamhanan. Gibutyag karon sa LTFRB nga anaa sa sobra 6,000 ka mga benepisyaryo ang nakatakdang makadawat sa maong ayuda gikan sa DSWD. Pahinumdum sab sa buhatan sa mga PUJ drivers nga hulaton una ang text message nga ilang ipadala bag umuadto sa mga payout center. Kiniaron dili sa masayang ang ilang panahon. Samtang gawas sa DSWD, gipahigayon sab sa buhatan sa LTFRB milabayng adlaw ang payout alang sa mga taxi drivers ug PUJ drivers alang sa fuel subsidy program ilawom sa DOTR. Yung sa jeepney drivers kasi sila yung medyo maswerte. Kasi meron na silang AX na 5,000, meron pa silang 1,500 sa fuel subsidy. Ang paghatag og ayuda gikan sa DSWD himuon sulod sa unom ka adlaw, gikan Abril 28 hangtod Abril 30 ug Mayo 5 hangtod Mayo 7 sa kasamtangang tuig. Hinuon kung dili makaadto sa adlaw nga naka-schedule, adunay ihatag nga laing schedule aron makuha gihapon sa mga drivers ang 5,000 pesos nga ayuda. Potpot Maranyon, Madayaw, Davao. Davao City midaog isip best booth atol sa gipahigayong Kalutong Pilipino 2026. Atong sayron sa report ni Simon Barsolo. Nasakmin sa City Government of Davao ang Best Booth of People's Choice Award ato sa gipahigayong buwan ng Kalutong Pilipino 2026 higihimo gikan Abril 24 hangtod 26 sa usa ka mall sa syudad. Pinaagi sa inisyatiba sa Department of Tourism 11. Sumala kang Wilinito Peter Miss Jr., ang officer in charge sa City Tourism Operations Office, nga ang booth sa syudad labaw pa sa simpleng food display kundili nahimong usa ka buhing entablado sa kultura ug lami nga mga pagkaon nga nagpalig-on sa imahe sa syudad isip usa sa mga nangunang destinasyon sa turismo sa tibuok nasud. Pero karon na year kay kita nag-effort kita Davao City. Really gave our all in order for us to really parang captivate people no na joining us diri sa buwan ng Kalutong. Kung makita niyo tong booth no, nagkalain ng mga prutas nga ato ang ipakita syempre as Fruit Basket of the Philippines ug ni suporta pud ta sa ato mga local SMEs kay naata from Gran Verde Farm ug naapod ta from the Veco Women Enterprise nga nagpakita sila mga produkto. Dugang pa sa mga lamiang pagkaon, ang booth naghatag usab og kasinatian sa mga bisita, pinaagi sa food tastings, cultural presentations ug interactive games. Aduna sa higayon ang mga bitambong nga makadaog og hotel accommodations. Hinungdan nga nahimo kini nga usa sa pinakalingaw nga atraksyon sa tulo ka adlaw nga mga kalihukan. Gipasabot sa buhatan nga ang booth di lang usa ka cultural showcase apan usa sab kalig-on nga plataporma alang sa ukala nga mga negosante. Happy kay me kaya nakadaog ang Davao City Best Booth People's Choice Award. Gabi kayo ang suporta no. Dagan kayo almost 400 to 500 people ang nag-vote sa Davao City as best booth. And tungod na napakita na mo nagwapo ang atong gibuhat o grabe ang effort na gihatag sa atong City Tourism Operations Office na staff no. So dugang paniini ang buong kadaugan nagpakita sa dedikasyon sa mga staff kalig-on sa SME sa Davao ug sa dako nga suporta sa komunidad sa mga Davaoenyo. Dinahapit 500 ka mga votes ang nakuha aron masiguro ang duha ka major awards. Grabe jud, daghan kayog tao and na-experience jud nako myself na ako mismo mamaligya sa mga tao i-explain sa ilaha na mao jud ni ang beauty sa ato ang local products sa dapat tangkilikon jud nila. And to everyone, please support local products jud. Please empower our local workers also and please continue to support our local products. Para sa Madayaw Davao, ako si Simon Abarsolo. Na-rescue sa City Social Welfare and Development Office ang 11 ka mga menor de edad nga nalambigit sa gubat. Dugang detalye sa report ni Potpot Maranyon.
11 ka mga menor de edad ug usa ka hamtong nga nalambigit sa rayot ni atong Abril 21 sa gabi sa Sandawar Road, corner Quimpo Boulevard sa Barangay 76A ang na-rescue ug na-turn over sa City Social Welfare and Development Office. Na-rescue ang 11 ka mga menor de edad sa sakop sa Public Safety and Security Office kun PSSO nga nagpatrolya sa maong dapit, pinasikan sa padayong pagpatuman sa curfew ordinance ug anti-vandalism program sa lokal nga panggamhanan. Sumala pa ni Police Major Edison Fiesta, Station Commander sa Police Station 15 Ecoland. Duha lang ka mga bata ang una nga nag-away. Dayon nga nisukol ang tagsa-tagsa ug dito na nga nagrayot ang duha ka grupo. Kinahanglan yun nga ma-monitor o mabantayan ng mga nagausbong nga mga kabatanunan nato. Dili maayo ilang himo. Kinahanglan pud nga remind pud ang ilang ginikanan. Busa ni adtong Abril 23 sa hapon sa kasamtahang tuig, gipatawag usab sa mga otoridad ang mga bata nga nalambigit sa rayot. Kauban ang ilang mga ginikanan, dinaduna sa mga social worker gikan sa CSWDO. Pahinumdum ni Police Major Fiesta sa mga ginikanan nga disiplinahon ang ilang mga anak. Pasingit-singit lang daw, medyo ego ba? Ang garbo sa ilang mga kabata. So, niagi lang, ipasingitan og gilabay, nibalos po dayon. Kumbaga, naana sila ay graduates pa sa espilan pa lahat na abot diha, nagabot-abot nga nahuman na ang klase. Samtang gikan sa police station, gidala ang mga bata ug ang ilang mga ginikanan ngadto sa barangay hall sa SIR Barangay 76A aron hisgutan ng mga angay lakang ug aksyon nga buhaton nga may kalabutan sa insidente. Din mitambong na sab si Barangay Captain Robert Ulan-Ulan. Usa ka case conference ang gipahigayon kauban ng mga minor de edad, ginikanan, social worker ug mga personahe sa barangay. Din gipasabot sab sa mga kabatan-unan ang ilang nahimong sayop ug ang pagsupak nila sa curfew nga ginapatuman sa dakbayan. Sumala pa sa CSWDO, ipatuman ang usa ka community intervention program alang sa mga kabataan. Samtang ang ilang mga ginikanan, ipailawom usab sa Responsible Parenthood Program aron mapalambo ang pagdumala ug paggiya sa ilang mga anak. Mag-report yun na sila dari sa BCPC sa barangay weekly. Then maghimo po sila sa ilahang daily journal ug mag-home visit ang social worker sa ilaha. So naapod ni if nami pakandak nga NPES sa mga ginikanan for possible parenthood is required jud sila nga mo-attend. No, kay kani isa ni siya sa makatabang kung ug mapa-remind sila kay basi nakalimot na sila unsa ilahang mga responsibilidad sa ilahang mga anak. No, kay mag-start man jud na ang pagdisiplina sulod sa panimalay. Gipahinumduman sab ni Kapitan Ulan-Ulan ang mga bata nga ang ilang mga ginikanan mismo ang patubagon sa mga otoridad kung man ugaling mausab pa ang maong panghitabo. Kaya balaod ra ba karon sala sa mga anak ang magsuffer ang ginikanan. No? Now, nanaan ninyo na mga bata, sa sala ninyo, tama mo, dili mo mapriso, dili mo makulong, di mo pwede pailan o kaso, pero inyong ginikanan mo ay manubag sa inyong mga sala. Samtang subay sa maong panghitabo, nagpahinumdum ang mga otoridad sa mga ginikanan ug sa publiko nga mangunay sa pagdisiplina ug pagbantay sa mga anak aron malikayan ang mga susamang panghitabo sa dakbayan. Potpot Maranyon, Madayao, Davao. Davaoeños at ang isa pagbalik sa Madayao, Davao. Police personnel gibansay sa pag-atiman sa mga individual nga adunay special needs. PSSO nagpahigayon og security forum alang sa mga barangay captains sa dakbayan. Laing barangay na usab ang gibisita sa lokal nga panggamhanan alang sa serbisyo barangay caravan kung unsa mga barangay kini atong sayron unya ug atong ila-ilahon unya ang atong Diwa ng Davao 2026. Kini ug uban pang mga balita ug impormasyon sa pagbalik sa Madayao, Davao. Madayao, Madayao, Davao. Mga ate ug kuya, kabalo ba mo? Adunay ordinansa ang City Government of Davao nga i-encourage ang mga Davaoeños to help and support the campaign of the city to combat terrorism. Mao kini ang culture of security. May nakita, dapat magsalita. Unsa ba ang 4 acts of the culture of security?
Volunteer. Voluntaryong mo pailawom sa mga inspeksyon sa mga lugar, sama sa mga checkpoints, entrance sa mga establishments, o sa mga venues sa mga selebrasyon o events aron masiguro nga walay nagabitbit o mga ginadiling mga butang sama sa IED, armas, hinagiban, droga ug uban pa. Report. Kung ikaw makabantay og mga kadudahang kalihukan sa usa ka individual o grupo lakip na mga unattended baggage, i-report dayon kini sa pinakaduol nga awtoridad o tawag sa 911. I-report ang mga individual o grupo nga nagapang-recruit para manggubot o gapang-recruit para moapil sa mga teroristang grupo sama sa NPA, ISIS-inspired, lakip niini ang Abu Sayyaf, BIFF ug uban pa. Remind, kanunay nga ipahinumdum sa mga higala ug pamilya ang tanang security, safety ug health regulations dinhi sa Davao City. Participate. Ginaauhag ang tanan nga kanunayon ang aktibong suporta sa pagpatuman sa tanang security measures sa eskwelahan, simbahan, komunidad, ingon man sa opisina o trabahoan. May nakita, dapat magsalita. Kitang tanan adunay responsibilidad ug angay nga mag-igmat sa tanang oras ug panahon. Hinumdumi ang 4 acts of the culture of security: volunteer, report, remind, and participate. 0908-818-4444 Bata, usaba ka kabiktima sa pagpangabuso o pagpangulata. Ate, kuya, doon na ba mo'y kaila nga pinasagdan nga mga bata? I-report tayon kini aron maaksyonan pagpangabuso atong batukan, katungod sa mga bata atong protektahan. Kini nga mga numero atong tawagan: 0908-818-4, 0908-818-4, 0908-818-4, 0908-818-4444. Madayaw, Madayaw, Davao. Ubay-ubay ka mga serbisyo ang gitanyag sa lokal nga panggamhanan alang sa Barangay Dalyaon Turil, subay sa Barangay Serbisyo Caravan. Dugang detalye atong sayron sa report ni Lawrence Gloria. Sa padayon nga pagpaliguhon sa Barangayan Caravan, laing barangay na pod ang gibisita ni ini nga mao ang Barangay Dalyaon Plantation sa Turil District. Sayo pa lang sa buntag, naglinya na ang mga residente aron mo avail sa mga nagkariang serbisyo sa gobyerno. Sama sa usa ka one-stop shop ani ang health services, pagproseso sa mga dokumento ug livelihood assistance tanan ana-ana sa usa ka lugar. Nagpasalamat ko ma'am nga naay karaban ma'am kay bisan og ingon ani ma'am na lipay pud mi ma'am nga nami ginagmay nga nadawat bisan man tuod og kanang ulaw ma'am pero naka-kuan niya pud ma'am, naka-benepisyo ka pud ma'am. Dili lang serbisyo kundi pagtagad ug pagduol sa katawan ang gipakita sa Caravan, ilabi na sa mga komunidad nga layo sa sentro. Gani daghang residente ang nakapahimulo sa libreng medical ug dental services, samtang ang uban nakakuha og tabang sa pagproseso sa ilang mga dokumento. Pasalamat ko nga ikaluyan ko nakadawat ko tunga sa sakong pugas. Pasalamat ko ni Mayor Baste nga sa akong nadawat nga bugas. Padayon ang paglibot sa Barangayan Caravan sa ubang barangay sa Dakbayan aron mas mapalapdan pa ang paghatag sa serbisyong publiko. Para sa Madayaw Davao, ako si Lawrence Gloria. Capacity training alang sa mga police personnel kabahin sa pag-atiman sa mga individual nga adunay special needs. Sayron ta sa report ni Potpot Maranyon.
Usa ka capacity training ang gipahigayon alang sa mga police personnel kabahin sa pag-atiman sa mga individual nga adunay espesyal nga panginahanglanon. Diin kini gipangunahan sa lokal nga panggamhanan pinaagi sa opisina ni Davao City 3rd District Councilor Attorney Antoinette Petit Principe sa pakikilayon sa Rotary Club Downtown Davao. Tumong sa maong aktibidad ang pagpalawom sa kahibalo sa mga kapulisan sa hustong pag-ila ug pag-atiman sa mga nagkadaiyang individual, lakip na ang mga bata ug uban pang adunay espesyal nga panginahanglanon. Tudluan or ma-inform o takatagan o input ang ato ang mga policemen na first masabtan kung unsa ang normal o unsa ang typical na adolescent o unsa pod tong katong mga dunay neurodevelopmental disorders, no, katong na ay ADHD, autism, global developmental delays and other intellectual disabilities para maka-identify sila unsa ning mga red flags, unsa ning mga common behavior for neurotypical individuals, and kung nakahibalo na sila kung unsa ang ato ang mga characteristics, then they will be taught how to handle or how to deal, giving them communication strategies and other tools para ma-handle in the event na naay ma-encounter ang ato mga kapulisan na individuals with special needs. Anaa sa 40 ka mga kapulisan gikan sa 20 ka mga police station dinhi sa Dakbayan ang mipartisipar sa maong training. Sagad kanila gikan sa Women's and Children's Protection Desk. Diin kini gipahigayon sa Sandigan Hall sa Camp Domingo Eleonor sa DCPO. Personal sab nga mitambong si DCPO City Director Police Colonel Peter Madria nga nagpakita sa iyang suporta alang sa maong kalihukan. This training comes at a very opportune moment as the police force now operates within a more strengthened and dynamic framework of community-based policing, where officers are expected to enforce the law while understanding the realities faced by vulnerable members of society. Naglaom usab si Prinsipe nga kining inisyatibo mapalapdan pa ug mapadangat hangtod sa barangay level aron makahatag og dungag ihibalo. Diin sa kinatibuk-an tumong niini nga mahimong inklusibo ang Dakbayan ilabi na sa hustong pag-atubang ug pag-atiman sa mga individual nga adunay espesyal nga panginahanglanon. So we're hoping na from this mag-cascade ni na down to the barangay na apod tayo mahatag na mga input for them para ang tumong jud ani in general is for Davao City to be inclusive when it comes to dealing with individuals with special needs. Lakip sa ilang gitun-an o gihatag nga lecture ang normal behaviors and development of adolescents expression of developmental disorders, approach to interacting with individuals with special needs o communication strategies for individuals with special needs. Din mismong nagpaabot niini alang kanila ang mga doktor ug mga therapist. Otpot Maranyon, Madeo, Davao. Aron mapaligon pa ang kahibalo sa kalinaw o kahapsay ingon man sa mga angay sundon sa safety ug security protocols, usa ka multi-sectoral security and safety awareness forum ang gipahigayon sa Public Safety and Security Office alang sa mga barangay captain. Tumong sa maong kalihukan nga mapaabot sa grassroots level ug mapahinumduman ang komunidad nga ang kaluwasan ug seguridad sa Dakbayan dili lamang responsibilidad sa safety ug security cluster kundi nagkinahanglan sab sa kooperasyon sa katawhan ilabi na sa barangay. Sa 91 ka mga barangay captains gikan sa piling barangay sa Dakbayan ang mitambong sa unang batch sa Multi-Sectoral Security and Safety Awareness Forum. Gilauman sab na ipahigayon na ikaduhang batch sa maong security forum sa ikatulong quarter ning tuiga. This is also to ensure the safety and security of the Davaoeños. Gusto na mo mapaabot especially sa barangay ang kanisya na forum because the safety and security of Davao City is not only being done by our safety and security clusters but also with the cooperation of our people from the barangay. It's supposed to be a partnership or with the cooperation of the community as well. Sa maong forum naghatag og mga lecture ang nagkadaiyang ahensya sa safety ug security cluster. Lakip na ang National Intelligence Coordinating Agency, Davao City
City Police Office, Department of Interior and Local Government, PSSO ug Task Force Davao. Lakip sa gihisgutan sa maong kalihukan ang Community Terrorist Groups Awareness, pag-ili sa dakbayan, papel sa PSSO sa seguridad, culture of security, Davao City's crime rate ug barangay peace and order awareness. Sukad milabayng tuig, padayong naglusad ang PSSO sa mga security forum alang sa mga manager, security personnel sa mga mall, hotel ug uban pang mga establishmento aron mas papalig-on ang kahibalo sa kalinaw ug kahapsay ingon man sa mga angayng sundon sa safety ug security protocols. Potpot Maranyon, Madayaw, Davao. Gipasiugda karon sa Sangguniang Panlungsod Committee on Agriculture, Aquaculture and Food ang usa ka mas komprehensibong ordinansa alang sa kaayuhan sa mga hayop sa dakbayan sa Davao. Ang gisugyot nga Davao City Animal Welfare, Control and Public Safety Ordinance mag-amendara sa kasamtangang Dog Welfare Leashing and Licensing Ordinance of 2022. Sumala ni Committee Chairperson Ralph O. Abella, mas palapdan ang sakop sa bagong ordinansa kumpara sa nauna. So, ang title ani is Davao City Animal Welfare, Control and Public Safety Ordinance of 2026. Na din ang Declaration of Policy, Scope of Application, meaning na din ang definition. Companion animals, gidefine nato as dog, cats, and other pets. Na livestock. Ang livestock is swine, cattle, goats, sheep, carabao. Ang poultry is, of course, chicken, ducks, geese, and other fowl. Ang working animals, that means horses, carabao, used for labor and transport, and other animals under human custody. So another definition of terms, general responsibilities of owners, species, specific regulation for dog and cats. Kaysa una man good, dogs lang, walay appeal ang iring. So gi-appeal na nato ang iring diri o gibutang nato ang other animals. Gipadayag nga maong ordinansa maglatid sa responsibilidad sa mga tag-iya sa hayop, regulasyon sa pagpabreeding. Samtang ang mga non-profit rescue center gikinahanglan na magparehistro og mokuha og permit. Gikatagta usab ang minimum nga mga rekisito ug mga gidili nga binuhatan. Sama sa dili pwede ang commercial nga pagbreeding o pagbaligya sa hayop. Dili tugutan ang overcrowded o hugaw nga lugar. Dili pwede pasagdan ang hayop nga makagawas sa pasilidad. Ug dili angay mahimong hinungdan sa peligro sa panglawas o kaluwasan sa publiko. Naay penalties diri nga first offense sa any person, owner, or operator found violating any provision of this ordinance be penalized as follows. For individual owners, non-commercial, first offense, warning and mandatory compliance with prescribed period. Second is 3,000. Third and subsequent offenses is 5,000. Now, gidefine nato diri ang commercial animal operators like breeders, no, sa iro, maybe iring. First offense is warning. Second is 5,000. First or last offense, meaning third, 5,000 a suspension of revocation or permit. Gilauman nga pinaagin ini, maminusan ang mga iro nga maglatagaw sa kadalanan. Gidasig usab ang mga barangay nga magtukod og ilang kaugalingong impounding area ug magbaton og sakinan para sa impounding aron mas paspas mahibalan ug mauli ang mga hayop sa ilang tag-iya. Para sa Madayaw, Davao, ako si Lawrence Gloria. Gipangandaman na sa City Agriculture's Office Concagro sa lokal nga panggamahanan sa Davao ang posibleng epekto sa El Nino nga gilaumang makaapekto sa produksyon sa agrikultura ug pangisdaan. Sumala kang Cagro Head Dr. Antonio Obsioma, migahin ang City Government of Davao og 10 million nga disaster fund alang sa pagpalit og binhi ug abono aron mapaligon ang stock sa mga gulay. Dugang paniya, plano usab sa opisina ang pagpalit og mga tanom nga mas angay sa taas nga temperatura samtang ang El Nino nga gitawag og Super
El Nino gilauman nga mulungtad hangtod sa unang kwarter sa 2027. So ang common talaga na problem sa these cases itong increase in water temperature. And yung decrease ng level ng oxygen. So yan naman ang identified na cause ng mga fish kills. Kung hindi man fish kill, that will definitely affect yung performance ng cages o yung growth ng fishes. Kasi pag masyadong mainit, parang mga animals din yan, parang tayo din, na pag masyadong mainit, mas puput yung nakakain natin. So affected yung growth. Padayon ang pag-identify sa kagro sa mga lugar nga adunay problema ilabi na sa supply sa tubig nga giila nga posibleng dakong hagit sa panahon sa tag-init. Aron masulbad kini adunay tulo ka solar-powered irrigation pumps ang kagro ug gisugyot usab ang pagpalit og portable nga solar-powered irrigation pumps. Gita na usab ang dugang tinupdan sa tubig ug giplanuhan ang paggamit og fire trucks aron ma-distribute ang tubig sa mga lugar nga nanginahanglan. Yun naman mga dry areas, talaga na walang tubig. Yun na, pinag-iisipan natin na ang kuha naman doon na ipapakanin natin ay yung mga drought-resistant na mga crops, vegetables and root crops. Yung root crops naman part ng promotion talaga natin ever since ngayon na as alternative to rice. But yung sweet kamote, potato, kasaba, taro o gabi, at saka itong obe. Ano yan? Mga drought resistant yan. At saka may resistance din yan sa diseases and pests. Sa pagkakaroon kapin sa 30,000 ka mga mag-uma ug mangingisda sa Davao City ang ginatabangan sa kagro uban sa ilang padayon nga paningkamot ug pakigtambayayong sa lain-laing ahensya aron masiguro ang seguridad sa pagkaon sa syudad. Para sa Madeo Davao, ko si Lawrence Gloria. Gisaulog sa Task Force Davao o TFD ang ilang ika-23 nga anibersaryo sa Task Force Headquarters sa Santa Ana Wharf, Davao City. Mitambong sa maong kalihukan ang mga heads sa nagkalanlaing departamento sa City Government of Davao, lakip na si Public Safety and Security Office Head Angel Sumagaysay, TFD Commander Colonel Rodrigo A. Marinas Jr. ug si Brigadier General Eufrasio Jewel G. Malig Jr. Kinsa mi representar kang Major General Alvin Luzon, ang commander sa 10th Infantry Division sa Philippine Army. To our brave and dedicated troops, you are the heart and strength of the organization. Your discipline, courage, and unwavering commitment to duty, day in and day out, 24/7, are the very reasons why our communities remain safe and secure. Kahinumduman nga gitukod ang Task Force Davao kaniadtong Abril 16, 2003 human sa sunod-sunod nga mga pag-atake sa terorismo sa syudad sa maong tuig. Sukad niadto nahimong haligi ang TFD sa kampanya sa kalinaw ug seguridad sa Davao City. Padayon usab ang suporta sa City Government of Davao sa Task Force Davao pinaagi sa pagpatuman sa mga programa batok sa terorismo ug insurgency ug sa pagpalambo sa kultura sa seguridad alang sumaabot ka henerasyon. Samtang gipadayag ni Brigadier General Eufrasio Jewel G. Malig Jr., Assistant Division Commander sa 10th Infantry Division, ang mensahe sa Guest of Honor and Speaker nga si Major General Alvin B. Luzon, Commander sa 10th ID, Philippine Army ngadto sa Task Force Davao. For 23 years, Task Force Davao have stood as the frontline shield of one of the most progressive and dynamic cities in the country, Davao City. And because of your effort, the city continues to thrive as a center of commerce, tourism, and governance. Peace and order are sustained, allowing businesses to grow and communities to prosper, and threats have deterred before they can even take place. Giawhag usab ang tanang Dabawenyo nga magpadayon sa kooperasyon ug suporta sa security cluster sa syudad. Lakip na ang Task Force Davao aron mapadayon ang kalinaw ug kahapsay sa Davao City. Para sa Madeo Davao, ako si Lawrence Gloria.
Good news alang sa ato ang mga Dabawenyos tungod kay nanguna ang atong syudad isip best travel destination sa Pilipinas sumala sa April 2026 World Travel Index Report nga nagpadayon sa iyang top spot isip paboritong destinasyon sa mga turista sa tibuok nasod. Diin nakabot ni ini ang score nga 75.66 nga nagpakita sa kusog ni ini sa infrastructure, affordability, tourism experience ug visitor satisfaction. Nailhan usab kini isip usa sa pinakaluwas nga mga syudad sa tibuok nasod base sa tuig 2025. Samtang misunod sa ranking ang Puerto Princesa City nga adunay 74.68%, samtang ikatulo ang Makati City nga adunay 73.82%. Sumala sa City Tourism Operations Office nga resulta kini sa padayon nga suporta sa mga tourism stakeholders o community. So malipayon ta no na last March no grabe ang increase sa tourist arrivals no 17.38% ang atong increase from last year. And siguro dako kay factor gid ani ang ibuhat atong month long atong activity sa araw ng Davao. Dagan tag mga bagong activities na gibuhat. Ug aside ana, dako pong factor ang mga conventions ug ang mga expositions ug mga exhibitions sa ginapambuhat diri sa Davao City ug mga concerts. So grabe pud ka strong ato ang mga MICE activities diri sa Davao City. Mao nang very thankful pud ta sa ato ang private sector kay from time to time nagka-collaborate din sila sa ato. Sa milabayng tuig nakaabot sa 2 million ang tourist arrivals sa syudad. Di nanguna ang Kadayawan Festival ug Pasko Fiesta sa pinakadaghan og bisita. For Dual Davao this year, no, ang ato ang yung focus number one is ang sports. Because we always believe, mga God, na karon marag ang mga tao karon kanan gabi na kayo ka sporty. So, we will introduce not introduce a new sport, we'll introduce a new event which is the pickleball competition. Sorry. We'll introduce a new event at the Dual Davao Pickleball Competition. So, mga bago this year, syempre napuntay Dual Davao Cheer Dance Competition na buhaton po nato this year. Kung ato ang parang i-intensify pa or i-maximize pa nato ang atong Dual Davao Chocolate o Kape Roll. So karon mas inclusive na siya. Before parang may lang ng mga shops ang naka-join. Karon no, i-open nato siya to bigger mas daghan pa ang pwedeng mag-join para mas daghan po mga Dabawenyos sa makabisita sa ilang mga establishments. Gipasiugda sa City Tourism Operations Office nga ipadayon nila ang pagpalamo sa turismo pinaagi sa bagong tour circuits ug suporta sa mga MSMEs samtang giimbitahan ang tanan nga masinati ang syudad ilabi na sa umaabot nga Dual Davao Festival karong Hunyo ni kasamtang tuig. Alang sa Madayaw Davao Special Report, kini si Simon Abarsolo, Madayaw Davao. Mga importanteng pahinumdum bahin sa pedestrian lanes o pedestrian crossing sa dakbayan. Sa pedestrian lane o pedestrian crossing, kinahanglang mo preno ug muhunong ang mga sakyanan alang sa sibisan kinsang motabok, ilabi na ang mga bata, estudyante, senior citizens ug mga persons with disability. Ang driver nga madakpan tungod sa wala pagrespeto sa pedestrian lane, makamulta og dili moubos sa 200 pesos tungod sa violation of pedestrian crossing rules. O posibleng dili marinyo ang rehistro sa sakyanan. Alang sa mga manabukay, kinahanglan nga alerto ug magmabidan tayon sa dalan sama sa paglikay sa paggamit og cellphone o di baka mga gadgets kung motabok. Hulata nga muhunong ang sakyanan una motabok. Importante sab nga motabok sa mga saktong tabukanan gamit ang pedestrian lanes o overpass. Ug sa mga sakyanan nga maabtan og stop sign sa intersection o traffic light, bawal muhunong sa pedestrian lane. Kinahanglan nga wala nakatamak ang ligid sa pintura sa pedestrian lane. Ang driver nga makasupak niini dunay multa nga 500 pesos tungod sa disobedience to official traffic road or pavement markings. Pwede sab nga maapektuhan ang pag-renew sa rehistro sa sakyanan. Samtang kung ang driver hapit makadisgrasya og manabukay sa pedestrian lane, pwede kining i-charge og reckless driving nga dunay multa nga di moubos sa 1,500 pesos. Pahinumdum sa mga motorista ug sa mga manabukay o mga pedestrian, sundo nato ang mga traffic signs ug balaod trapiko arong malikay sa disgrasya. Ang disiplinadong Dabawenyo mutuman sa balaod trapiko. Dabawenyos, nangita ba mo og perfect outfit and dress sa inyong special events and occasions? Tara, atong bisitahon ang usa ka Beauty Hub Studio ug mahinabi ang usa ka Dabawenyo freelance makeup artist ug karon usa na usab ka fashion designer.
Sayron na to sa #OnTrend. Patok karang panahon na ang mga trendy outfits, formal attire, gowns, tuxedos, ilabi na sa mga occasional events, photoshoots, and birthdays. Usa karong adlaw atong Sayrona ang usa ka proud Dabawenyo nga pinaagi siyang talento sa pag-makeup. Nakatukod kini og usa ka butika karon nagahatod na sab og serbisyo ngadto sa mga Dabawenyo. Ladies and gentlemen, sa walay paglangan-langan, akong ipaila-ila sa inyo ang garbo sa syudad na freelance makeup artist / designer, Kuya MJ Mac. Hello, Kuya MJ Mac. Mabuhay ug madaya. Hello, mabuhay madayaw say. Ako day si MJ Mac. That's the short name. Michael John Macadangdang, a freelance makeup artist and designer now. Kuya, curious lang may gusto na mo istoryahon na to balik kung papaunsa nag-start ang imong passion for makeup and designing? Well, basically sa elementary pa lang ko until high school, I'm into arts na. Nakita na ako ang self as potential na nag-delve na ko into blending of colors, kay nag-a-appeal ako mga poster making contest, mga ingana, up until na-surround ko environment na full of mga babae. So mo na dito nag-start na, actually in denial pa ko at na time. Then sila ko ang gistartan og makeup up until nag-college ko at Ateneo daghan og kanang mga activities, which is mao na to ang mga starting point nako na akong mga classmates akong gi-startan og ayusan. And then up until na mamatian ng Davao, then makakita ko always sa mga events sa Davao na mamatian ng Davao, magtanaw ko murag nag-manifest ko sa akong self na hala, makita ko na akong self, even at the backstage lang ba na kalang like mag-ayos sa mga gwapa ng mga Dabawenya, and now I'm living the real life sa ako ang mga dream karon na mo na ni siya. And very makita po dyan na ito ng outcome sa imong hard work. And speaking of hard work, Kuya, sa atong mga achievements in life, sa atong mga success in life, naman dyan tayo mga struggles and challenges na yan. Can you share us ang imong struggles before dyan ka naabot sa top karon kung makaingon ka successful naman dyan no, pero pwede ba na ito i-share sa ato ang mga viewers kung papaunsa po na start ang imuhang career and mga struggles and challenges na imuhang na-experience throughout your journey? To be honest, Sai, before Jud, makita na to unsa ka higpit or ka close-minded ang ato ang parents, especially ang father, when it comes to supporting their children or their son, like turning into passion na pambabae. So let's say sa ako, so naabot ko sa in denial stage. So happy and thankful ko sa ako ang mother first, kay ako mother ang nag-support ug ako ang grandmother. Sila ang nag-provide sa ako as sa mga like let's say mga makeup, like nag-start ko og purchase og mga makeup products sa WS. Then dira nakita na ako ang self na ganahan lagi ko ani. I really love what I really do in daily. Like murag bisag dili ko naga-income ba, makita na ako ang self na nag-enjoy ko while doing it. So mo nang dito na ako nakitaan ako ang self na katong pag-college na ako, naanay mga motunol bisag ginagmay. Like, nag-start ko sa akong rate by 500. And then, daghan katong akong friend, si Jackie Villar, barkada na ako na siya, nag-attend siya wedding niya. Medyo kuriputon ako, amiga. So, sa kuala siya, kay matunol-tunol na daw siya. Nakuratay ko, tunol siya 500. Yun, ako kay sa kuha. And then, nakain ko nga, easy money lagi nino. Like, dili lang siya kay nag-earn ko. Malipay pa jud ko niya. Di ko kapuyon. Di lang mga taga Davao ang iyang mga na-make-upan, but also nilupad po siya nationally kay tungkol ang mga artista po diyang mga na-make-upan niya. Kumusta man experience yan? Anong daghan na kay kag na-make-upan na make-up artist? Doon sa pag-start ang imuhang journey sa mag-make-up sa mga artista natin. Well, first no, I'm very grateful kay na-notice nila ang ako ang output kay before magud ka mo matap jud og kanang like sa mga celebrities or even their RMs or road managers, they also check and investigate how good you are with your output, and then gusto nila ma-sure na dili lang siya social media nice, but of course in person sad kay dagan na magugma fake through social media gyud. So ang nag-start lang gyud siya is I have a friend who is also stylist with Daniel Padilla and Kat Bernardo during katong nagaano pa sa Mark Din. Hi Mark Din.
iya jud kong gina-vouch na I can also do makeups na the same as the Manila makeups. Not to brag, but of course, makakaingon ko na I received a lot of compliments coming from the celebrities gid. So, I received also some calls and then messages na pwede ba daw like sa mga PBB, ana-ana, like pwede ba during their photo shoots ako daw maadto dito. And then, ang ano lang gid is I cannot cancel my clients in Davao sa mga weddings mo na mag-conflict jud ang mga schedules. And then, ma-observe lang gid nako dito among good sa Manila is most of the times like 1 day, on the day, 2 days before the event, ingana sila mag-book. So, dili siya kaayo jud ka nang okay sa akong schedule karon, especially na grabe ang mga bridal mga bookings. And then, happy ko ana kay manotice nila. And then, dito nag-start ang Tanansay. And then, once makita sa mga artista na, naayusan niya na pala si ganito, ganyan. So, oo, ana lang. Referral. Pila nakabako mo na may kampanya sa may hapni mo ng mga artista? Dagan na po, pero good. Kisa pa siya kabot 100. Kisa man ang sikat nga imuhang na, for you ha, na make-upan. Sa karon kay sikat man good jud karon ang nasa PBB jud sila Brand Manalo, sila River. Sila jud pod. And then mga beauty queens man pod na pod tong si Miss Universe Beatrice Luigi, naayusan na pod nako sila. Malalaki man gud ang kasagaran gina-hire pod gud sa pagmoadto diri sa Davao. So pagmoadto sa Davao, gina-contact ko nila. So ana sila kaysa po ba naman ata. Actually naka-display siya. Tong Ben pod tong concert nila diri gi-contact ko nila. And then of course paid to siya. At least nga nag-income niya hapon. Sige kuya, yung mention na everything imuhang passion sa makeup. Kaya punta, let's move sa imuhang passion for designing. Diba? So, karon mga Dabawanyos na akin na diri karon sa studio ni Kuya MJ Mac. O sa'yo tawag ganin sa imong studio ya? MJ Mac Beauty Studio. Pero ako ang mga designs kay naka-separate tag siya as Wear Pro Davao. Wear Pro Davao. Ayan, sa social media man ako. Yes. Sige, let's talk about Wear Pro Davao and MJ Mac Beauty Studio. Paunsa niya nag-start kuya imuhang pag-build and kung saan nakadaghan ang imuhang mga saninaan collections karon. Actually, nag-start ang Wear Pro Davao. Ang mga idea dugay na pero ano lang siya, na-actualize na siya into reality katong September 28 last year. So, sa una pag yun, syempre na ako yung mga candidates for Matianan Davao. Na yung mga times mga na gusto na ko kaniyang akong ipasuot sa akong kandidata niya. Wala pa ko enough funds o even resources and matap na kaniyang ako ang ipasuot sa akong candidate. So, dili yun ako siya ma-put into reality. So, up until may makeup, naka-earn ko, naka-capital ko for doing it. And now karon kay ako ang mga sketches and ako mga ma-imagine for my candidates and even sa ako ang mga brides. What's your plan niya for MJ Mac Beauty Studio? How do you see it 10 years from now or 5 years from now? 5 years or 5 to 10 years from now, I can see MJ Mac na of course, I believe in the power of manifestation. So naga-manifest ko na dili lang siya Dabawenyo ang nagasuot na ani, but of course maabot na siya og national like mga celebrities and then international. For Facebook and Instagram, ma-reach out na ninyo ang account by searching MJ Mac or Makeup by MJ Mac. And then, sa Facebook, Michael John Makadandan to, pero pag MJ Mac lang inyo ang i-type, makita gihapon. And then, pwede nimo ma-reach out ang akong studio diri alang sa Barangay Pampanga, Davao City. So, if you're from downtown, unahan lang dyan siya sa Dusit na Marina Tuna at Bangan na pasulod dira alang. Ang istorya ni MJ Mac sa kapamatuod nga pinaagi sa saktong determinasyon ug kakugi makapot gyud ang tinuod kakadaugan. Hangtod sa sunod episode kini si Simon Abarsolo, Madayaw Davao. Davaoenyos, sa milabayng simana atong na istorya ang Mutyan ng Davao 2026. Ug karong adlaw, ilaylaho na sab nato ang Diwa ng Davao 2026 pinaagi sa exclusive interview ni Simon Abarsolo. That means our Diwa ng Davao is Mutyan number 6, Joanna Marie S. Ubas. And the awarded Diwa ng Davao 2026 with Ms. Chanel Tim.
Mabuhay ug madayaw, ako si Joanna Marie Salado Ubas, ang inyong diwa ng Davao 2026. Back then, si Joanna, very simple girl, just like other people lang good. Murag ordinary na person lang na kanang murag makita nimo magkaon sa gawas, maglaag sa gawas, and student pod siya. Ako ang course is Interdisciplinary Studies, minor in Media and Business. So more on very diverse jud ang among course. So bisag asa-asa lang may malupad. Naga-field work pod mi, nakaabot na mig Marilog, Tibungko. And then usapod ko ka field correspondent. So part ko sa isa ka school publication sa amo ang university. Pero start ko nag-pageant is high school jud. Murag grade 9 ata ako. So school pageant lang pod. And then after that, kay another school pageant, and then barangay pageant, and then provincial, and then mutya ng Davao. So, marag, dili jud siya, actually ginaingon gani nila na pageantera jud ko, pero dili jud ko ang type na person na kanang murag, kanang musulong-sulong bitaw. O, minsan mo lang asa. Ako ang gina-joinan kay kanang school lang, barangay, ana. Ako ang, actually ako ang second na big pageant lang jud, isang mutya ng Davao. So, kana murag ang uban ginaingnan ko na murag experience na jud daw, pero ako murag ma-feel pa jud nako na murag daghan pa jud na kanang daghan pa kog pwede good na mabalaan na kanang basig abi magud nila pag mag-join kog pageant nakala murag veteran lagi niya siya murag ingana. Oo, pero hano ako na dili jud murag pang 5 pa lang nako ni na join ana, so murag ma-shock sila ana, pero murag compliment pod at the same time. Pero for me jud kay murag there's so much more pa jud to experience, especially in pageantry. Before sa kumutya ng Davao na pageant kay nakadaog ko sa isa ka provincial pageant. Then after ato after jud sa coronation pagkaugma kay nag-call me with Ate Nova. Kay pinsan man ako sa Ate Nova. Pag-asa ng Davao. Tapos before pa lang jud, murag gina-encourage na ko niya na join mutya ng Davao because murag more than just pageant lang siya ba kay murag kanang platform, work, ana good. So muto murag ako nahala ka wow, oy, kay ang uban pageants man jud good. After wala na kanang okay. Gwapa-gwapa na lang kadera. Dili kinadji purpose tanan ana. So after ato kay murag sila Ate Nova kung mga handler, shout out kay Kuya Josh. Ana, murag kina-encourage ako nila na okay magmutya ng Davao. Iset na jud nako akong mind na kay magmutya ng Davao ta. So pagka-screening na siya ko kay dili di siya kanang pag mag-screening ka okay after ana napade ayo part 1, part 2, part 3 ana. So pagka part 1 kanang no makeup ana. So ako alam mo ra kung bag-ong mataya ana, kung bag-ong mataya tas kanang abi nako na magsunod jud sa guidelines ana. Pagtan-aw nako pag-abot nako dito hala naka sila naka trousers na nice kaayo. Ako kay nagsunod jud kong guidelines na naka-fit lang ko na white top, naka-fitted na black na pants. Ang ending mo ra kung mo apply jud og kanang mga trabaho or kanang kuan kay kanang very simple girl ang atake ana. So mo to pag after ato kay maka-anxious po di ay no na kanang bisag sa kadaghan ninyo ana. Ako kay murag adlaw-adlaw ko nagatan-aw sa akong phone hala ang text basig kanang dili ko madawat or ana kay ang through text man or i-call daw kanila. So murag everyday murag kung sige kong tan-aw sa akong phone hala na ana kay ang results ana kay more than 50 man mi. So after ana kay cut to 50. So after ato kay nakadawat mo kog text ana ko na ay hala thank you Lord ana call back na. Pag-abot sa call back hala mga jud kaayo sila makita na ko ba na kana mga lang mga veteran jud kaayo sila nga sige kung ingon kay Kuya Josh na halayo uy daghan jud kaayo how ko daghan kay maayo ba ana kay sa tindig pa lang makita jud baya nimo no ana sa tindig pa lang anya mao to like ana si Kuya Josh na sige lang ihatag lang jud imong best ana. First siguro is katong activity na mo katong nag-adto taog pakibato. Diba kay
ang kalayo, ang kahago, grabe. Ako lang nag-expect. Pero pag naamagod ka dito, no, makita nimo ang mga tao na ma-remind ka sa imong sarili bitaw na grabe nimo ka privilege na ingana imuhang kanang ingana kada way mag-live diri sa city and naiuban jud na tao na kanang simple lang pero happy kaayo sila man good, di ba? Pag abot nimo didto, murag sayo-sayo, mura sila gulay mga problema and kita na naata diri sa city daghan kita gina problema pero didto murag na-remind ako bitaw na kanang ang ka-fresh air mo nang tama jud ay na mag-ingon sila na kanang reconnect jud with nature kay kanang maimuhang mind murag maano ba and then ang nice po dito kay ang kami girls nakabanding me, naka-tree planting ana, naka-meet with people. So memorable jud siya for me kay daghan jud kaayo tog activities na among na nabuhat. And then second kay ang tourism video. Okay. Yes. Very unexpected jud kaayo kay one day lang to namo na shoot. Actually, one day. So, nag-start jud me morning, sagad jud na mo hantod gabi. Onya, kapoy jud kaayo. Onya, kami kay kanang sige kay since ako ang team man good is from other city so kailangan jud na mo i-ano ang schedule para mag-meet me. Oo, dili sila balik-balik. So kato na enjoy jud nako kay nag-request jud ko sa akong handler na ya gusto jud nako katong drop zone bitaw sa Eden. Katong ay saka ka ta si ano sana ko na ya gusto jud nako palag wala na ng other tourist spots na ay gusto jud nako mag-try ato, gusto nako ma-experience. And then kato sag-asa-asa mi naabot magituyok jud na mo ang Davao. Kapoy siya pero grabe kalingaw and very worth it kay kato gani na daog mi which is dili gyud na mo gi-expect, very unexpected pero grateful kaayo mi kay na-appreciate gyud nila kato. So backstage very cool ba jud kay kanang maisip nimo bitaw na kanang mauna jud ni wala na jud laing adlaw mauna jud ni kailangan nimo ihatag imong best or else wala kayo ano. So mauna jud ni marag one shot kailangan ihatag nimo imong best. So backstage, grabe na jud ang kakulbaan na syempre running show, diba? So kailangan paspas. After sa isa ka segment, ilis na dayon ka. So maayo ako ang mga makeup artist, ako ang team kay since very salasat magud kay ko na tao pagka nang ma-feel ako ang pressure ka na ako mga ano so, that time sa backstage kay ila jud kong gina-remind na kalma dara ha kami na magpailis sa imo ayaw na pag-isip-isip og lain pagkalma dara. So kato gipakalma ko nila ana. And then pagka tawag na sa top 10, naampo jud ko na Lord, pasulod na lang jud kong top 10 kay ako na jud bahala ana. Pasulod na lang jud kong top 10 kay syempre ako apong gina-calculate ako ang mga scores, asa ba ko nagkulang. Kay gampo na lang jud ko na Lord. Wala na jud ko ilabot kung bisag asa sa mga awards or unsa ba basta sulod lang jud sa top 5, malipay na jud ko. So after kay Ate Sherlyn, ako naman jud ang gitawag. After top 5, expect mo na mapasok ang top 5. 50-50, ana, 50-50. Kay basi di ay mabetan ko sa judge, ana lang murag ako ang ginahuna-huna na lang jud. Sige lang, kung unsa man ang mahitabo, at least, di ba? At least happy ko, wala ko na sad or anything. So pagkasulod na kong top 5, happy jud kaayo ko na ako na. Oo, second na candidate, anak ko na. Mauna jud ni, anak ko na. Paningkamutan na lang jud ako ni final Q&A kay para bisag unsa ko ang placement, at least deserve man ako if unsa man. And then after ato kay, pagkasulod na kong top 5, murag, akong ginahuna-huna na lang bitaw kay whatever the placement, grateful and blessed jud ko na nakasulod kong top 5. And then plus points na lang jud to kung unsa man, kung mamutya man ko or unsa. So kato happy na jud ko. Kanang sa kayang final question no ana. So ako nagaingon na jud ko sa ilaha. Feel na ko war because kung coming from other pattern ang ginatanan ko ang patterns from last year, very timely man good, very timely. So ana ko war man good ang very kuan good ang kuan na issue karon. Feel na ko war na. Pero dili ko gi-expect na ing ato bitaw ang pag ano sa question pagmugna sa question ing ato pag connect ba. And then pagkakuan nato pag coronation nato tapad-tapad mi nilahan na coronation day na
Nag-ana mi nila Hana. Tatlo mi actually sa room. Si Mariah, si Hana, and ako. Ana mi na, okay, magmatata 5 a.m. ha? Ana, matata 5 a.m. kaya mag-review ta. Ana. So pag alarm na sa mga phone 5 a.m., nag-igor kami nagtanawan na, balik mi tulog. Wala na jud na kaya sa energy. Pero nag-ingon na jud mi, na kanang war jud na, siguro war jud na. So, nag-study good mi na kanang war since very relevant man jud. So kato nag-study me pero wala jud na mo siya gi-expect na ang ato jud ang question. Kay taas jud siya. So pag ano nako anak ko, war jud lagi. Anak ko pag tanaw nako sa katong ginaano na paper nako, war jud lagi. So naka-ready na yung moment. So ako since ano man, di ba, wise man, ang ginaingon jud sa akong handler, dapat the second na kanang ibasa nila ang question, dapat ana na time na ana kay tubag or hunahuna-una nimo i-organize na nimo ba ana. Mo to gina-organize, gina-try jud nako organize, ana ko na pila gani 1 minute lang man no, ana ko sige. Na after ato kay pag after niya kay marag kampante na ko ba na kanang kung unsa man mo gawa sa kumbaba, sige mao na jud to ana. So pag after ato kay kanang murag mabalaan man nimo na ako ang ginaano jud, pag mabalaan ako if okay akong answer, pag wala pa ko nahuman na nagapalakpak ana. So kanang ana, so murag akong ginakuan, ay okay, medyo okay akong answer kay murag dira man nimo mabalaan na kanang wala pa ka nahuman og answer na anay kanang murag magpalakpak ba. Siyempre makita na ko ako ang parents. Kaya ato bang pud good na time, I thought dili makaabot ako ang parents because ako ang papa kay na medical sa Manila. And then ato lang jud na time ilang flight to Davao. So wala ko nag-expect na makaabot sila. So murag atong time ra ko kahilakon na kanang pag magrampan ako na murag nakita nako sila na kanang proud kay sa kuan na kay wala jud ko nag-expect. So pag tawag sa ko na diwa nang dawan ako na thank you Lord, anak ko thank you Lord, anak ko na top 5 lang akong ginampangayo, even top 10 lang gani, pero you gave more than what I asked bitaw. So very grateful jud kaayo. Magkaon lang ko sa gawas, anak murag normal na ordinary na tao ba, karon kinanay magkuan, hala siya man tong diwa, siya man tong diwa kay nag coffee shop kun sa may Obrero, tas murag ang owner kay nakaila bitaw sa kuan, hala siya tong diwa ng Davao na ako murag maulaw pagud ko ana, tas anak ko na ay hello po ana. So murag kanang dati na lang murag kaon lang ko, ordinary na person, karon kay with title na jud bitaw, nakaila nako as diwa, Joanna as diwa, ana kung dati before Joanna lang siya na ordinary na person, karon Joanna as diwa ng Davao na. And then so for opportunities kay syempre pag makuha sa mga judge and then sa mag-host og events ana, so very grateful jud kaayo and looking forward pod na amo ang advocacy is ma-share na mo sa city para matabangan mi and katong amo ang partner organizations kay matabangon pod og apil. Hello, so anak ko sa TV. Nakaabot jud ko diri. Gusto lang nako magpasalamat sa tanan, labi na jud sa ako ang handler si Kuya Josh and sa syempre sa iyang pagbalik-balik gikan another city paadto jud og Davao. So thankful jud kaayo ko sa imuhaya, kabalo jud ka ana. And then sa akong fairy godmothers, si Ate Cyril, the very small but terrible na grabe jud kaayo na makeup artist, and sa akong hair si Ate Maki, si Mika na nagtabang, and sa katong nagbuhat sa akong wings, and sa akong mama ug papa, thank you kayo. Nanajud ko diri sa TV, and sa akong mga friends very supportive sa ako. To Kuya RL, my designer, thank you jud kaayo for being my number 1 designer. Na grabe jud kaayo, pasabog jud kaayo always sa akong mga outfits. To Ate Angel sa pag-provide sa ako ang everything na needs, sa ako ang uyab pod na nagasupport sa ako. Actually man good tong time kay wala jud mi kita-kita kay Ramadan, and then nakabalo ko na ni adto jud siya sa ko ang pageant. Pero wala jud mi nakita kay bawal man. So thank you gihapon, and then sa ko ang sarili, thank you sa pag-believe sa imo ang sarili. So thank you kaayo sa tanan, sa mga wala na ko na mention na nagtabang sa ko, at salamat kaayo, daghang salamat. Og mao kadto ang naglangkob sa Madayaw, Davao karong adlaw. At ang ikanunay mga balita ug impormasyon matag simana live via Facebook page, YouTube ug TikTok account sa Madayaw, Davao.
Be updated sa tanang mga mahinungdanong impormasyon gikan sa City Government of Davao. I-follow ang Facebook page sa Madayaw Davao, ingon man paminaw sa 87.5 Davao City Disaster Radio. Ug bago ta man minute no, so Jo, na ba kay gusto pasalamatan? So i-take na gyud nako niyang opportunity no para pasalamatan ang tanang nagsuporta sa ako pagmutya ng Davao, labi na gyud ang ako ang parents, mama ug papa na nako sa TV, and sa ako ang team, sa akong handler, sa akong makeup artist, sa ako ang designer. Salamat kay sa inyong suporta ug pagsalig sa ako during mutya ng Davao, ug sa tanan nga wala nako na mention pero gisuporta gyud ko. Salamat kay sa inyong tanan. Okay, so pasalamatan po na ako ang akong mga sponsors, no? Luxmed and Aesthetics and Wellness Clinic, led by Doc Marnie and Doc Aiza. Hello sa inyo din ha. And Lux Beauty Bar by Luxmed as well. So daghang salamat sa pagsuporta sa kuha. Shoutout na lang po sa akong pamilya, sa akong mama na nagatanaw karon live, o sa ako ang mga tita, tito, papa na ako, mga cousins na ako. Hello sa inyo din. Salamat kayo sa pagsuporta. Ug mao kato no? Okay na? Okay na ta, Jo. Okay, Davaoeños, ayaw kalimti mo sunod kita sa tanang balaod ug pulisa sa atong panggamhanan. Timani kanunay, basta Davaoeño, disiplinado. Hangtod sa sunod ng higayon, ako inyong mutya ng Davao 2024 Hana Mage Peak Show. Ako sab si Joanna Ubas, ang inyong diwa ng Davao 2026. Para sa Madayaw Davao! Madayaw Davao! Balud sa kabag-uhan, miagay ay sa dakbayan. Padulong sa kauswagan, alang sa tanan. Magpadayon sa taog, magpadayon sa hunas. Sa balud sa panaghiu, sa walay sulog nga makabanlas. Midagay-day sa kahayag, ang balud sa mga gasa. Dawaton taog isabwag sa matag usa. Madayaw, madayaw, madayaw Davao. Madayaw, madayaw, madayaw Davao. Madayaw, madayaw, madayaw Davao. Madayaw, madayaw Davao. Kagutom katalagman kalisod batukan. Amo maon edukasyon kalinaw kinaiyahan. Negosyo turismo, Trabaho magmalahot tayo. ekonomiya agrikultura, Infrastruktura palambuon. sa kauswagan walay Davaoeño nga mabiyaan. Magkahiusa ta alang sa progresibong dakbayon. Madayaw,